Mga ka-Clover, may ginagawa ba kayong hindi nyo alam sa inyong bigas o kanin na siyang isang dahilan ng pagpigil ng inyong pag-unlad? Maraming pamahiin at paniniwala tungkol sa bigas at kanin na sinasabing nagdadala ng malas kung hindi tama ang paghawak o paggamit sa mga ito. Narito ang ilan sa mga sinasabing maling gawain na maaaring magdala ng malas. Pagsasayang ng bigas o kanin. Ang pagtatapon o pagsasayang ng bigas at kanin ay malas at maaaring magdulot ng kahirapan sa buhay. Dahil ang bigas ay simbolo ng kasaganaan, kaya ang pagsasayang nito ay itinuturing na pagtanggi sa biyaya. Ang pagtatapon ng bigas at kanin ay itinuturing na malas sa maraming kultura, lalo na sa mga Pilipino, dahil sa simbolo at kahulugan nito. Ang bigas at kanin ay pangunahing pagkain at itinuturing na sagisag ng kasaganaan. Ang pagsasayang o pagtatapon nito ay parang pag-aaksaya ng biyaya, kaya maaaring magdulot ng kakapusan sa pagkain at pera. Sinasabing ang pagkain ay isang pagpapala mula sa Diyos o sa kalikasan, kaya ang pagtatapon nito ay tila pagtanggi sa swerte at biyaya na natatanggap. May mga paniniwala na kapag itinapon mo ang bigas o kanin, maaaring bumalik ito sa anyo ng malas o kahirapan. May mga paniniwala na ang mga madalas magsayang ng bigas o kanin ay maaaring makaranas ng hirap sa trabaho o negosyo. Ang hindi pagpapahalaga sa pagkain ay sumasalamin sa hindi pagiging masinop sa pera, kaya maaaring magdulot ng pagkalugi o kakulangan sa kabuhayan. Sa maraming kultura, sinasabing ang bigas ay may positibong enerhiya na nagpapalakas ng swerte sa pamilya. Ang pagtatapon nito sa maling paraan, lalo na sa gabi, ay maaaring humikayat ng negatibong enerhiya o masasamaang espiritu. Totoo po yan mga ka-Clover. Alam nyo ba noong araw, yung buhay pa yung father ko, kahit na kami ay sagana noon talaga sa bigas, dahil kami po talaga ay may palayan sa probinsya. Pero kapag kami po ay kumakain, hindi po pwedeng may natitirang ni isang butil ng kanin sa aming pinggan. Noong araw noong maliit pa kami. Pero ngayon, siguro napapansin nyo po, iba na po talaga ngayon, lalo na yung mga kabataan ngayon. Hindi mo na sila halos mapagsabihan. Dahil ang mga matatanda noong araw ay talagang sinusunod nila ang mga pamahiin. Marami pong pamahiin noong araw at kasabihan. Kaya noong araw, hindi pwedeng kukuha ka ng maraming kanin tapos hindi mo uubusin. Ay nako, lagot. Na minsan ay naranasan ko yan noon na dahil sa masarap ang ulam namin noon, ay tandang-tanda ko po na napakuha rin ako ng maraming kanin. Ayun, nabigla ako at nabusog kaagad, kaya nahirapan akong ubusin yung aking kanin. Ngayon, pinapagalitan ako ng aking ama dahil kailangan ko daw ubusin, walang matitira kahit isang butil. Kaya tumulo talaga ang luha ko that time kasi naalala ko talaga yun dahil kailangan walang matitira ni isang butil na kanin sa pinggan. Ganun po kadami ng pamahiin ng tatay ko noong araw. Na hanggang sa ngayon ay namana ko rin talaga at pinapasa ko talaga sa aking mga anak. Pero sa panahon ngayon, mahirap na talagang susundin ng mga anak ang mga pamahiin noong araw. Kaya ang nangyayari tayo na lang mga magulang ang mag-adjust. Isa pa pong kwento na ma-share ko lang po yung kapatid ko na panganay noong araw, nung nagkaanak siya noon ng kanyang panganay, ay pag kumakain po ay hindi talaga maiwasan yung mga bata noon na may mga nalalaglag talaga na kanin. So dahil bata nga po, alam nyo kung anong ginagawa namin noong araw ng tatay ko? Kumukuha po siya ng manok.
Tapos dadalhin niya doon sa kusina namin para yung manok na yon ang tutuka sa mga nalalaglag na mga kanin sa sahig. Kasi mas bawal po na walisin ang kanin. Tapos kung pupulutin po ang kanin mahirap din pulutin kasi sa dami din na nakalat. Ganun na lang po para walang masayang para sa father ko. Kumukuha na lang siya ng manok para ipatuka ito. Pero bagamat moderno na tayo ngayon, kung ano man ang naranasan namin noon sa tatay namin, ganun din po ang ipinamulat ko sa aking mga anak na pinagsasabihan ko silang huwag kayong kukuha ng maraming kanin dahil masama po kapag hindi naubos. Sa panahon po ngayon, maraming konsentidorang nanay dahil pag may natitirang pagkain sa pinggan ng mga anak ay ang mga nanay ang umuubos, di ba? Kasi dati gawain ko rin yan Pagtatapon ng kaning baboy sa gabi. Ang pagtatapon ng tirang kanin sa gabi ay malas at maaaring magdulot ng negatibong enerhiya sa bahay. Mas mabuting gawin itapon sa umaga o hapon o ibigay sa mga alagang hayop upang hindi ito masayang. Ang pagtatapon ng bigas at kanin sa gabi ay may malalim na simbolismo sa kulturang Pilipino at sa ilang iba pang tradisyon. Ito ay itinuturing na malas at may negatibong kahulugan na may kaugnayan sa kasaganaan, espiritualidad at enerhiya. Ang kahulugan at simbolismo nito, ang bigas ay sumisimbolo ng kasaganaan at kabuhayan. Ang pagtatapon nito sa gabi ay tila paghuhugas palad o pagsasayang ng biyaya na maaaring magdulot ng kahirapan sa hinaharap. Sinasabing ang bigas ay tulad ng pera. Kapag itinapon ito sa gabi, maaaring mawala rin ang iyong yaman o oportunidad. Paghihikayat ng negatibong enerhiya o masasamang espiritu. Marami ang naniniwala na ang gabi ay oras kung kailan mas aktibo ang masasamang espiritu. Kapag nagtapon ka ng bigas o kanin sa gabi, sinasabing maaari kang makahikayat ng negatibong enerhiya na maaaring magdala ng malas sa iyong tahanan. Sa maraming kultura, ang bigas ay ginagamit bilang alay sa mga espiritu. Kung itinatapon ito sa gabi nang hindi bilang handog, maaaring isipin ng mga espiritu na hindi ito kusang ibinigay, kaya magdadala sila ng kamalasan bilang kapalit. Ang bigas ay itinuturing na pangunahing pagkain at sagisag ng seguridad sa buhay. Kapag itinatapon ito sa gabi, may paniniwala na maaaring sumunod ang paghihirap o pagkawala ng kabuhayan. May kasabihan na kapag nasanay ang isang tao sa pagsasayang ng pagkain sa gabi, maaaring mawalan siya ng trabaho o mapunta sa estado ng kakulangan. Sa maraming paniniwala, ang pagkain na itinatapon sa gabi ay maaaring kunin ng mga kaluluwa ng yumao. Kung hindi ito sinadyang ialay, maaaring magdulot ito ng malas o magpaparamdam ang espiritu sa bahay. Dahil dito, maraming matatanda ang nagbabawal sa pagtatapon ng kanin o bigas kapag sumapit na ang dilim. Kung kinakailangan talaga itong itapon, halimbawa panis na, gawin ito sa umaga o hapon, hindi sa gabi. Ang pag-iwan ng walang laman na rice container o bigasan. Ang pagpapatuyo ng lalagyan ng bigas o ang hindi pagpuno agad kapag naubos, ito ay maaring magdulot ng kahirapan. Kung halimbawa kayo ay maglilinis ng inyong lalagyan ng bigas, okay lang naman po yun, pero siguraduhin yung bago nyo linisin ang inyong bigasan ay meron pa kayong natitirang bigas. Hindi yung pinaubos nyo talaga tapos saka kayo naglinis ng bigas. Then, after nyong linisin ang inyong bigasan, kailangan po ay ibalik nyo kaagad yung natitirang bigas. Dahil ang walang lamang lalagyan ng bigas ay sumisimbolo ng kakulangan sa pagkain at kayamanan. Kaya dapat palagiing may laman ito. Dahil ang pag-iwan ng walang laman
na bigasan ay may malalim na simbolismo sa kulturang Pilipino at iba pang mga tradisyonal na paniniwala. Itinuturing itong malas at may negatibong kahulugan na may kaugnayan sa kasaganaan, seguridad at kabuhayan. Narito ang pangunahing kahulugan at simbolismo nito. Ang bigas ay pangunahing pagkain at sagisag ng kasaganaan. Kapag naubos ito at hinayaan na walang laman ang bigasan, sinasabing maaaring magdulot ito ng tuloy-tuloy na kakapusan sa pagkain at kabuhayan. Sa maraming paniniwala, ang bigasan ay sumasalamin sa estado ng pamilya. Kung ito ay laging puno, may kasaganaan. Kung ito ay madalas na walang laman, maaaring sumunod ang paghihirap. Sa Feng Shui at iba pang paniniwala, ang enerhiya ng kasaganaan ay dapat dumadaloy ng tuloy-tuloy. Ang pagpapatuyo ng bigasan ay sumisimbolo sa pagputol ng daloy ng swerte at maaaring humantong sa kakulangan ng pera o oportunidad. Para sa iba, ang pagpapabaya sa bigasan ay tila pagpapabaya rin sa pangangalaga ng yaman ng pamilya. Ang bigasan ay itinuturing na puso ng kusina dahil ito ay pinagkukunan ng pagkain sa araw-araw. Ang walang laman na bigasan ay maaaring mangangahulugan ng pagkawala ng seguridad sa pagkain na maaaring magdulot ng takot o stress sa pamilya. May kasabihan na kapag palaging ubos ang bigasan, maaaring dumating ang mga panahong wala nang makain ang pamilya. Maraming paniniwala na ang isang bahay na may walang laman na bigasan ay maaaring makaakit ng negatibong enerhiya. Ang kakulangan sa pagkain ay maaaring magdala ng sama ng loob, away sa pamilya o negatibong emosyon na maaaring makaapekto sa ugnayan ng mga nakatira sa bahay. Mahalaga ang pagiging handa sa anumang sitwasyon. Ang pagpapatuyo ng bigasan ay maaaring simbolo ng hindi pagiging handa sa mga pagsubok, tulad ng sakuna o krisis sa pagkain. Sa lumang kasabihan, ang taong laging may laman ang bigasan ay isang taong may maingat at masinop na pag-uugali. Kaya't ating tandaan, kung paubos na ang bigas, agad itong punuan kahit bago pa tuluyang maubos. Ituring ang bigas bilang simbolo ng yaman at pagpapapala, kaya't dapat itong pangalagaan. Ang paghahalo ng lumang kanin sa bagong sinaing. Ang pagsasama ng lumang kanin sa bagong sinaing ay malas at maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa tahanan. Ihiwalay ang lumang kanin at ubusin ito bago magluto ng bago. Ang pagpatong ng lumang kanin sa bagong sinaing ay itinuturing na malas sa ilang paniniwala at may negatibong simbolismo na may kaugnayan sa swerte, kasaganaan at kalinisan. Narito ang ilang dahilan kung bakit ito iniiwasan. Simbolo ng paghadlang sa bagong swerte. Ang bagong sinaing ay sumisimbolo sa bagong biyaya at oportunidad, habang ang lumang kanin ay maaaring ituring na luma o naupos ng swerte. Kapag ipinatong ang lumang kanin sa bagong sinaing, sinasabing hinaharangan nito ang pagdating ng bagong swerte o biyaya sa pamilya. Sa maraming paniniwala, ang pagpatong ng lumang kanin ay parang pagbaon ng bagong swerte sa ilalim ng luma na nangangahulugan ng pagkaudlot ng kasaganaan. Para itong pagpigil sa pag-unlad at maaaring magdulot ng sunod-sunod na malas o hadlang sa buhay. Ang paggawa nito ay maaaring ipakahulugan bilang pagsasama ng lumang problema o negatibong enerhiya sa bagong simula. Sa kontekstong praktikal, maaaring ipahiwatig nito ang hindi pagharap sa pagbabago at patuloy na paghawak sa nakaraan. May mga matatanda na naniniwala na ang ugaling ito ay maaaring magdala ng hindi pagkaunawaan o problema sa tahanan. Ang pagsasama ng luma at bago
sa maling paraan ay maaaring maging sanhi ng kawalang harmonya sa pamilya. Bagamat hindi direkta sa swerte, ang pagpatong ng lumang kanin sa bagong sinaing ay hindi rin ideal sa kalinisan. Ang lumang kanin ay maaaring may moisture o mikrobyo na maaaring makaapekto sa kalidad ng bagong sinaing, kaya't mas mainam na ihiwalay ito o iinitin ng maayos bago kainin. Sa madaling salita, huwag ipatong ang lumang kanin sa bagong sinaing. Sa halip unahin itong kainin upang maiwasan ang pagsasayang, panatilihin ang balanse ng pagkain sa tahanan upang hindi magkaroon ng sobra o kulang na kanin. Bagamat kahit hindi lahat ay naniniwala rito, may saysay pa rin ito pagdating sa praktikal na aspeto ng kalinisan at pagkain. Sabi ko nga sa inyo mga kaklober, noon ang dami ko talagang hindi alam sa mga bagay-bagay sa loob ng bahay na mali. Maging ako, ginagawa ko ito dati. Dahil syempre, unang-una, ang pagtitipid ang ating dahilan, di ba po? Dahil ang dahilan ko noon, imbis na isangag na lang, ipatong ko na lang sa bagong sinaing para uminit na rin siya, para makain na rin. Pero mali pala yun. Hindi pala maganda ang pagpatong ng kanin sa bagong sinaing. Ano po mga kaklober, may nakaka-relate po ba dyan sa ginagawa ko rin dati? Malas din ang paglalagay o pagpatong ng sandok sa ibabaw ng kaldero. Dahil ang kaldero ng sinaing ay sumisimbolo sa yaman at kasaganaan ng pamilya, habang ang sandok ay kasangkapan sa paghahati ng pagkain. Kapag ipinatong ang sandok sa ibabaw ng kaldero, sinasabing hinaharangan nito ang patuloy na pagdaloy ng swerte at biyaya sa loob ng bahay. May mga paniniwala na ang ganitong gawain ay tila nagsasabing hindi na nadaragdagan ang pagkain o maaaring mauwi sa kakulangan sa hinaharap. Ang pagpatong ng sandok sa kaldero ay parang pagsasara sa posibilidad ng kasaganaan na maaaring magresulta sa hirap sa buhay. May mga paniniwala din na ang pagpatong ng sandok sa kaldero ay maaaring maging sanhi ng hindi pagkakasundo sa loob ng bahay. Sinasabing ito ay nagpapahiwatig ng katamaran o kawalang alaga sa pagkain na maaaring magdulot ng tensyon sa pamilya. Ilagay ang sandok sa isang plato o lalagyan sa halip na ipatong sa kaldero. Panatilihin ang kaayusan sa kusina upang mapanatili ang positibong enerhiya. Narito ang mga pangunahing kahulugan at simbolismo nito. Ang kaldero ay sumisimbolo sa yaman, pagkain at kasaganahan ng pamilya. Ang sandok naman ay ginagamit upang magbahagi ng pagkain, kaya't ito ay sumisimbolo sa daloy ng biyaya. Kapag ang sandok ay ipinatong sa ibabaw ng kaldero, sinasabing hinaharangan nito ang patuloy na pagdating ng swerte, kayamanan o pagkain sa pamilya. Ang hindi maayos na paglagay ng gamit sa pagkain ay maaaring magdulot ng hindi kaaya-ayang enerhiya sa bahay, na maaaring magdulot ng tensyon o hindi pagkakasundo sa pamilya. May mga paniniwala na ang ganitong gawain ay maaaring humikayat ng malas o negatibong enerhiya sa bahay, na ang sandok na nakapatong sa kaldero ay parang nakaipit o nakatigil na maaaring sumasalamin sa pagkaantala ng swerte o pag-unlad sa buhay. Bukod sa pamahiin, may praktikal na dahilan kung bakit hindi dapat itong ipatong ang sandok sa kaldero. Maaari itong magdulot ng kontaminasyon sa pagkain. Nagiging sanhi ito ng pagkalat ng kanin o sabaw sa takip ng kaldero na maaaring magdulot ng dumi o kawalang kalinisan sa kusina. Ito pa mga kaklober, ang pagpapahiram ng bigas. May mga paniniwala na ang pagpapahiram ng bigas, lalo na sa gabi, ay maaaring magdala ng malas at kasawian sa pamilya. Kung magpapahiram ng bigas, dapat palitan ito agad upang hindi mawala ng swerte sa bahay. Nangangahulugan ng pagkawala ng swerte.
Ang bigas ay sumisimbolo sa yaman at kasaganaan. Ang pagpapahiram nito sa gabi ay sinasabing parang nagdudulot ito ng kahirapan o kakulangan sa pagkain. Pagdadala ng kamatayan o malas. May mga paniniwala na kapag nagpahiram ka ng bigas sa gabi, ito ay parang pagdadala ng kamatayan o masamang enerhiya sa inyong tahanan. Ito ay dahil ang gabi ay inuugnay sa kadiliman, pagkawala at trahedya. Hindi na babalik ang bigas o swerte. Sinasabi rin na kung magpapahiram ka ng bigas sa gabi, maaaring hindi na ito maibalik o kung maibalik man, hindi na kasing dami ng naipahiram na sumasagisag sa permanenteng pagkawala ng swerte. Ang bigas ay itinuturing na pangunahing pagkain at biyaya sa pagkainan. Ang pagbibigay nito sa gabi ay parang pagtanggal ng proteksyon sa pamilya laban sa gutom at kahirapan. Sa ibang paniniwala, ang gabi ay oras ng mga espiritu at negatibong enerhiya, kaya ang pagpapahiram ng bigas ay maaaring magdala ng malas o sumpa. May mga paniniwala rin na hindi mo dapat ipahiram ang pang-araw-araw na pagkain, lalo na sa gabi, dahil ito ay isang paalala sa universo na wala ka ng matitirang pagkain para sa sarili mong pamilya. Alam niyo po ba mga ka-Clover? Iniisip ko rin talaga bakit ang mga tao ngayon ay parang ang bilis lang magkaroon ng problema sa buhay. Kung alam mo lang at i-compare mo noong unang panahon. Kaya naiisip ko talaga na hindi kaya sa mga maraming pamahiin na hindi natin nasusunod na or hindi natin alam. Kaya ganito ang nangyayari sa buhay ng mga tao, parang ang bilis lang magkaroon ng problema sa buhay, hindi lang sa pera kundi sa lahat ng bagay. Dahil nga sa moderno na ang ating panahon ngayon, marami na talagang hindi naniniwala. Meron pa ngang mga nagko-comment sa video ko na ang mga content ko daw ay mga noong unang panahon pa daw. Kaya dapat daw ay hindi tayo nagpapaniwala. So, nasa sa inyo na po yan mga ka-Clover, kung naniniwala po kayo o hindi. Basta ako, kaya ganito ang aking mga content dahil sa mga pamahiin, kasabihan at fengsoy ay talagang pinaniwalaan ko yan dahil marami na akong nasaksihan at na-experience na totoo ang mga kasabihan na ito. Kaya po, handa po akong i-share sa inyo ang aking mga tips na nalalaman para aware din po kayo sa mga bagay na hindi nyo alam. Kaya mga ka-Clover, paalala ko lang sa inyo na ang lahat ng ito ay pawang mga gabay lamang. Kung nais natin ng patuloy na kasaganaan at swerte sa ating buhay, mas mainam na pairalin ang disiplina, respeto sa pagkain, at positibong pananaw sa pang-araw-araw nating gawain. Anytime, any place, you stand beside me and wait.